Ang unang tunog na narinig ni Ara ay ang marahang kalabog. Hindi ito malakas, parang isang unan lang na nahulog sa sahig. Ngunit sa katahimikan ng kanilang maliit na apartment, sapat na yon para mapabalikwas siya mula sa pagtutupi ng mga damit. Liam? Leah, tawag niya habang naglalakad patungo sa munting sala kung saan naglalaro ang kanyang kambal. Ang sumunod na nakita niya ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakahandusay sa sahig si Leah, ang kanyang maliit na prinsesa. Nakapikit ang mga mata nito at ang mga labi ay unti-unting nangingitim. Isang matinis na sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Ara. Leah! Anak! Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi siya makahinga. Tinakbo niya ang kanyang anak, niyugyug ito ng marahan. Anak! Anak, gumising ka! Please, gumising ka! Ngunit walang sagot. Ang mukha ng bata ay maputla. Binuhat niya ito. Ang munting katawan ni Leah ay malambot at walang buhay sa kanyang mga braso. Kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha ang pagmamadali niyang lumabas ng apartment, suot lang ang pambahay na damit at sinelas. Tulong! Tulungan niyo ako, sigaw niya sa mga kapitbahay na nagsisilabasan. Ang anak ko! Dalhin natin siya sa ospital. Ang bawat segundo sa loob ng tricycle papuntang pampublikong ospital ay parang isang walang hanggang parusa. Yakap-yakap niya si Leah, ang isip ay lumilipad sa kung saan-saan. Diyos ko, wag po. Wag po ang anak ko. Ibabalik ko lahat, gagawin ko lahat, wag lang siya. Naalala niya ang ngiti ng kanyang mga anak kaninang umaga. Si Liam, ang kanyang maliit na prinsipe, na nagpapanggap na superhero. Si Leah, na may matamis na ngiti, na humalik sa kanyang pisngi bago siya umalis para pumasok sa trabaho. Sila ang kanyang buhay. Sila ang kanyang lakas. Sila lang ang mayroon siya sa mundo. 6 na taon. 6 na taon na siyang nabubuhay para sa kanila lamang. Pagdating sa emergency room, isang kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Ang amoy ng alkohol, ang ingay ng mga taong umiiyak, ang mga doktor at nurse na nagmamadaling naglalakad. Kinuha agad si Leah mula sa kanyang mga braso at isinakay sa isang stretcher. Ma'am, dito na lang po muna kayo, sabi ng isang nurse, habang tinutulak ang stretcher papasok sa isang silid na may nakasulat na entry. Naiwan si Ara na nakatayo roon, nanginginig, ang mga kamay ay bakante at malamig. Napasandal siya sa pader, ang mga tuhod ay parang babagsak anumang oras. Ang paghihintay ang pinakamatinding kalaban. Bawat minuto ay tila isang oras. Bawat yabag na naririnig niya ay nagpapatayo ng kanyang balahibo, umaasang may magandang balita. Matapos ang tila walang katapusan, isang doktor na may pagod na mukha ang lumapit sa kanya. Kayo po ba ang nanay ni Leah Reyes? Opo, Doc. Ako po. Kamusta po ang anak ko? Okay lang po ba siya? Sunod-sunod niyang tanong, ang boses ay nanginginig. Huminga ng malalim ang doktor. Stable na po siya sa ngayon. Pero kailangan nating maging tapat sa iyo, ma'am. May congenital heart defect ang anak mo. May butas ang puso niya. Ang mga salita ay parang mga suntok na tumama sa sikmura ni Ara. Bibutas sa puso. Yes. Kailangan niya ng agarang operasyon. An open heart surgery. Parang nabingi si Ara. Operasyon. Ang kanyang munting anghel, operahan sa puso. Magkano po ang operasyon, Doc? Halos pabulong niyang tanong. Dahil sa pagiging komplikado nito, ang halaga ay aabutin ng halos 1,000,000, sagot ng doktor, ang boses ay puno ng pakikiramay. Kailangan nating gawin ito sa lalong madaling panahon. 1,000,000. Gumuho ang mundo ni Ara. Napakapit siya sa pader para suportahan ang sarili. 1,000,000? Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang sahod niya bilang isang clerk ay sapat lang para sa upa at pagkain nilang mag-ina. Gagawin po namin ang lahat, sabi niya, kahit hindi niya alam kung paano. Gagawin ko po ang lahat para sa anak ko. Pinayagan siyang makita si Leah sa isang silid. Nakahiga ito, napapalibutan ng mga tubo at aparato. Mapayapa ang mukha nitong natutulog, ngunit ang tunog ng monitor na nagpapakita ng tibok ng puso nito ay isang paalala ng panganib. Hinalikan ni Ara ang noo ng anak. Mainit ang mga luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Gagaling ka, anak. Pangako ni Mama. Gagaling ka. Lumabas siya ng silid, ang isip ay blanko, ang puso ay basag. Kailangan niyang mag-isip.
Kailangan niyang gumawa ng paraan. Naglakad siya sa pasilyo ng ospital na parang isang kaluluwang ligaw. Hindi niya napansin ang mga taong nakakasalubong niya. Ang tanging laman ng isip niya ay ang mukha ni Leah at ang halaga ng buhay nito. 1,000,000. Sa pagliko niya sa isang kanto, hindi niya napansin ang isang lalaking mabilis na naglalakad. Nagkabanggaan sila. Sorry po, mabilis na sabi ni Ara nang hindi man lang tumitingin. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Napatigil ang lalaki sa pagsasalita. Ang boses na yon. Ang pamilyar na amoy ng pabango. Dahan-dahang itinaas ni Ara ang kanyang mga mata. Nakatayo sa harap niya ang isang multo mula sa kanyang nakaraan. Isang multo na 6 na taon na niyang pilit na kinakalimutan. Nakasuot ito ng mamahaling suit, ang buhok ay maayos na nakasandal, at ang mga matang iyon na minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Miguel. Nakatitig ito sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nagpakita ng gulat o pananabik o kahit na anong bakas ng pagmamahal na dati nilang pinagsaluhan. Ang mga mata nito ay malamig. Puno ng galit. Puno ng pagkasuklam. Isang salita lang ang lumabas sa mga labi nito, sinabi sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Ikaw. Ang salitang ikaw ay hindi isang tanong. Iyon ay isang hatol. Para kay Miguel de la Cruz, ang babaeng nasa harap niya ay hindi si Ara na minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Siya ay isang multo, isang bangungot na bumalik para muling guluhin ang kanyang buhay. Ang mukha nitong namumutla at ang mga matang may bakas ng luha ay hindi nakakuha ng kanyang awa. Sa halip, nagpasiklab ito ng isang apoy na 6 na taon na niyang kinikimkim. Galit. Isang dalisay at naggangalit na galit. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Hinawakan niya ang braso ni Ara, ang pagkakahawak niya ay mahigpit at walang pag-ingat. Sumunod ka sa akin. Miggy, sandali, masakit, daing ni Ara, sinusubukang pumiglas. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Miguel. Hinilan niya ito palayo sa mataong pasilyo, patungo sa isang tahimik na sulok malapit sa hagdanan. Binitiwan niya ito ng marahas, sapat lang para mapaatras ito at mapasandal sa pader. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang bawat salita ay mabigat sa pagkasuklam. Pagkatapos ng 6 na taon, may lakas ka pa ng loob na magpakita sa akin. Dito pa talaga sa ospital. Nanginginig ang mga labi ni Ara. Miguel, hindi mo naintindihan. Ang hindi ko naintindihan, isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Baka hindi ko nga naintindihan kung paano mo nagawang iwan ako noong mga panahong halos mamatay na ako. Baka hindi ko naintindihan kung paano mo nagawang talikuran ang lahat para sa pera. Bigla, ang lahat ay bumalik sa kanya. Hindi ang masasayang alaala, kundi ang pinakamasakit sa lahat. Ang nakakasilaw na puting ilaw ng silid sa ospital. Ang amoy ng gamot. Ang panghihina ng kanyang buong katawan. Nagising siya mula sa isang mahabang pagkakatulog. Ang huling naaalala ay ang tunog ng nabasag na salamin at ang matinis na sigaw ni Ara sa loob ng kotse. Ara. Nasaan si Ara? Iyon ang unang mga salitang lumabas sa bibig niya. Ang kanyang ina, si Donna Elvira, ay nasa tabi niya. Ang mga mata nito ay namumugto sa kaiyak. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Anak, mabutit gising ka na, sabi nito, ang boses ay basag. Magpahinga ka lang. Si Ara, ma? Okay lang ba siya? Gusto ko siyang makita. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng kanyang ina. May kinuha itong isang nakatuping papel mula sa kanyang bag at iniabot sa kanya. She left this for you, anak. Wala na siya. Kahit nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang sulat. Ang sulat kamay ni Ara. Pamilyar. Ngunit ang mga salita ay mga patalim na tumusok sa kanyang puso. Miggy, patawarin mo ako. Hindi ko na kaya. May dumating na oportunidad na hindi ko pwedeng palampasin. Sasama na ako sa kanya. Bibigyan niya ako ng buhay na hindi mo kayang ibigay. Huwag mo na akong hahanapin. Maging masaya ka na lang. Gumuho ang kanyang mundo. Si Ara. Ang kanyang Ara, ipinagpalit siya para sa pera habang siya ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Ang alaala ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Hinarap niyang muli si Ara, ang mga mata ay nag-apoy. Ang kapal ng mukha mo. Anong kailangan mo? Kulang pa ba ang nakuha mo sa lalaking ipinagpalit mo sa akin?
O baka naman nalaman mong buhay pa ako at gusto mong subukang muli ang iyong swerte. Hindi. Hindi totoo yan, sigaw ni Ara, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi kita iniwan, Miggy. Pinalayas ako. Pinalayas ako ng nanay mo. Huwag mong isama ang nanay ko dito, sinungaling dagok ni Miguel. Nakita ko ang sulat. Nabasa ko ang mga salita mo. Kaya huwag kang umarte na parang ikaw ang biktima dito. Hindi ako nagsinungaling. Bago pa man makasagot si Miguel, isang malamig at may otoridad na boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Anong kaguluhan ito? Sabay silang napalingon. Nakatayo roon si Donna Elvira de la Cruz sa kanyang eleganteng damit na papalibutan ng 2 bodyguard. Ang mga mata nito ay matalas na nakatutok kay Ara, na parabang isang maruming insekto. Mama, sabi ni Miguel. Ngumiti si Donna Elvira, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito kay Miguel at inayos ang kwelyo ng kanyang suit. Hayaan mo na ako ang kumausap sa babaeng ito, anak. Baka mapagod ka lang. Humarap si Donna Elvira kay Ara. Ang bawat tingin nito ay puno ng pamamaliit. Sinasabi ko na nga ba? May amoy ng desperasyon at pera sa paligid. At hindi na ako nagkamali. Nandito ka. Ma'am Elvira. Nagsimulang magsalita si Ara. Donna Elvira, pagtatama nito. Hindi tayo magkaibigan. At hindi magiging. Sabihin mo sa akin, ano ang presyo mo ngayon? Tumaas na ba simula noong huli? Dahil kung tama ang pagkakaalala ko, umalis ka nang walang paalam. Hindi po totoo yan. Alam niyo ang totoo, giit ni Ara, ang boses ay desperado. Tumawa si Donna Elvira. Ang tanging alam ko ay iniwan mo ang anak ko habang nag-agaw buhay siya. At ngayon, kung kailan maayos na ang lahat, bigla kang susulpot na parang kabute. Let me guess, kailangan mo ng pera. Yumuko si Ara. Ang pag-amin sa sitwasyon ng kanyang anak sa harap ng mga taong ito ay parang paglunok ng bubog. Nakita ni Donna Elvira ang kanyang pananahimik bilang isang pag-amin. Kumuha ito ng kanyang checkbook at isang mamahaling pluma mula sa kanyang Hermes bag. Tutal, mukhang pera ka naman. Let's not waste each other's time. Sumulat ito sa tseke, ang bawat galaw ay kalmado at nakakainsulto. Pinilas nito ang tseke at iniwagayway sa harap ng mukha ni Ara. Here. 1,000,000. Sapat na siguro yan para bilhin ang iyong katahimikan at para maglaho ka na sa buhay namin for good. Nakatayo lang si Miguel sa gilid, tahimik na nanonood. Ito na yon. Ito ang patunay. Ang babaeng minahal niya ay isa lang palang bayarang babae. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan ng isang malamig na kasiyahan. Ngunit ang ginawa ni Ara ay ikinagulat nilang lahat. Kinuha ni Ara ang tseke. Tinitigan niya ito, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata, na ngayon ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang nag-aalab na apoy. Sa isang mabilis na galaw, pinunit niya ang tseke. Pinunit niya ito sa gitna, pagkatapos ay pinunit ulit hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ibinato niya ang mga piraso ng papel sa paanan ni Donna Elvira. Hindi mabibili ng pera ninyo ang pagiging ina ko, sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Ang kanyang mga mata, puno ng luha, ay nakatitig ng diretsyo kay Miguel, na parabang sinasaksak siya ng bawat salita. Iniwan niya silang dalawa na nakatulala, at mabilis na tumakbo palayo, ang mga hikbi ay naging isang sigaw ng sakit at paglaban. Ang pagtakbo palayo ni Ara ay hindi nagmula sa lakas, kundi sa natitirang hibla ng kanyang dignidad. Bawat hakbang palayo sa ospital ay parang 1 milya. Ang mga salitang binitawan niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang matapang na deklarasyon na ngayon ay pinagsisisihan niya ng lubusan. Anong ginawa ko? Anong katangahan ang ginawa ko? Pinunit niya ang 1,000,000. 1,000,000 piso. Ang perang makakapagligtas sa buhay ng kanyang anak. Ang tanging pag-asa niya, ginawa niyang maliliit na piraso ng papel dahil sa nasaktang pagkatao. Tanga ka, Ara. Tanga ka. Pagdating niya sa eskinita ng kanilang apartment, ang lakas na nagmula sa galit ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang nakakabinging bigat sa kanyang dibdib. Ang realidad ay bumagsak sa kanya na parang isang malamig na pader. Wala siyang pera. Wala siyang paraan. At kaharap niya ang isang imposibleng laban. Kinuha niya si Liam mula sa kapitbahay na si Aling Nena na nagboluntaryong magbantay.
Maraming salamat po, Aling Nena. Pasensya na po sa abala. Ano ka ba, Ara? Okay lang yon. Kamusta si Leah? Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Ara. Okay na po siya. Nagpapahinga na po. Hindi niya kayang sabihin ang katotohanan. Masyadong masakit. Pagpasok sa kanilang munting kwarto, ang pakiramdam ng pagiging miserable ay lalong lumala. Ang amoy ng lumang kahoy, ang mga damit na nakasampay, ang mga laruan ng mga bata na nakakalat, ito ang kaharian niya, isang kahariang anumang oras ay pwedeng gumuho. Niyakap niya si Liam ng mahigpit. I love you, anak. I love you too, mama, sagot ng bata. Ang inosenteng boses nito ay isang matamis na musika at isang masakit na paalala ng kanyang kabiguan. Kinabukasan, pumasok si Ara sa trabaho na parang isang zombie. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang mukha ni Leah sa ospital, ang malamig na mga mata ni Miguel, at ang mapanghamak na ngiti ni Donna Elvira ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ara, may problema ba? Tanong ng katabi niyang si Brenda. Para kang nakakita ng multo. Wala to, pupuyat lang pagsisinungaling niya. Sinubukan niyang mag-focus sa kanyang trabaho. Pag-file ng mga dokumento, pag-encode ng data. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang isip ay lumilipad. 1,000,000. Saan ako kukuha ng 1,000,000? Sa sobrang pag-iisip, hindi niya namalayan ang tasa ng kape na nasa gilid ng kanyang mesa. Isang maling galaw lang ng kanyang siko, at natapon ang mainit na likido sa isang salansan ng mga importanteng dokumento, mga kontratang kakatapos lang pirmahan ng kanilang si. Ay, napatili siya. Lahat ng mga kasamahan niya ay napatingin sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot nang makita ang kumakalat na mansa ng kape sa mga papel. Patay, bulong ni Brenda. Lagot ka kay Sir Ben. Nagsimulang manlamig ang mga kamay ni Ara. Hindi na niya kailangan ito. Ang huling bagay na kailangan niya ay ang mawalan ng trabaho. Paano na sila? Paano na si Leah? Narinig niya ang mga yabag na papalapit. Pag-angat niya ng kanyang ulo, nakatayo na sa harap ng kanyang mesa si Sir Ben Chan, ang kanilang department head. Isang mabait at palaging nakangiting lalaki, ngunit alam ng lahat na seryoso ito pagdating sa trabaho. Anong nangyari dito? Tanong ni Sir Ben, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Sir, pasensya na po, hindi ko po sinasadya, nauutal na sabi ni Ara, handa nang maiyak. Aksidente po. Babayaran ko na lang po kung magkano. Inaasahan niyang sisigawan siya. Inaasahan niyang sasabihin sa kanya na mag-impake na. Ngunit sa halip, kumuha lang si Sir Ben ng tissue at nagsimulang tulungan siyang punasan ang natapong kape. Okay lang yan, Ara. Papel lang yan, sabi nito sa isang mahinahong boses. Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na pag-aalala sa mga mata nito. Kanina ka pa tulala. May problema ba? Doon na bumigay si Ara. Ang kabaitan, sa gitna ng lahat ng kalupitan na naranasan niya, ang nagpabagsak sa kanyang mga depensa. Humabulgol siya na parang isang bata, ang mga hikbi na pinigilan niya ay biglang kumawala. Sir, ang anak ko po may sakit po siya sa puso, kailangan po niya ng operasyon. Hindi nagsalita si Sir Ben, hinayaan lang niya si Ara na ilabas ang lahat. Nang medyo kumalma na ito, inabutan siya nito ng isang basong tubig. Halika, mag-usap tayo sa pantry, aya nito. Sa pantry, ikinuwento ni Ara ang lahat, ang sakit ni Leah, ang halaga ng operasyon, ang kanyang kawalan ng pag-asa. Hindi niya binanggit si Miguel o ang pamilya nito. Iyon ay isang sugat na masyadong malalim para ipakita sa iba. Matapos makinig ng mabuti, tumango si Sir Ben, naiintindihan ko. Bumalik sila sa kanilang mga pwesto. Akala ni Ara ay tapos na ang usapan. Ngunit bago matapos ang araw, lumapit muli si Sir Ben sa kanyang mesa. May iniabot itong isang puting sobre. Ano po ito, sir? Tanong ni Ara. Huwag kang mag-alala, hindi yan termination letter, sabi nito na may maliit na ngiti. Buksan mo. Nanginginig niyang binuksan ang sobre. Sa loob, mayroong makapal na bundle ng pera. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sir, hindi ko po ito matatanggap. Tanggapin mo na, mahinang sabi ni Sir Ben, alam kong hindi yan sapat para sa operasyon, pero sana makatulong man lang para sa mga paunang bayarin sa ospital. Unahin mo ang anak mo. Pero, sir, paano ko po ito mababayaran? Bayaran mo na lang ako kapag kaya mo na. Walang interes, walang deadline.
Ang importante, alagaan mo ang anak mo. Napatingin si Ara sa pera, tapos sa mukha ni Sir Ben isang anghel. Isang sinag ng liwanag sa gitna ng kanyang kadiliman. Maraming salamat po, sir. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat sa inyo. Ang pinakamagandang pasasalamat ay ang makita kong gumaling ang anak mo, sagot nito bago bumalik sa kanyang opisina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, nakaramdam si Ara ng pag-asa. Ngunit hindi niya nakita ang nangyari pagkatapos. Sa loob ng kanyang sasakyan sa parking lot, kinuha ni Sir Ben Chan ang kanyang cellphone. Nagdial siya ng isang numero. Matapos ang ilang ring, may sumagot sa kabilang linya. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Sir Ben na wala ang mabait na ngiti. Napalitan ito ng isang seryoso at halos malungkot na tingin. Tita Annie. Sabi niya sa telepono, ang boses ay halos pabulong. Opo, nagawa ko na po. Nakita ko na siya. Huminga siya ng malalim, nakatingin sa kawalan. Mukhang desperado na talaga siya. Iniwan ni Miguel ang ospital na may kumukulong dugo. Ang imahe ni Ara na pinupunit ang tseke ay hindi nagbigay sa kanya ng pagdududa, kundi ng mas matinding pagkainis. Isang magaling na pag-arte, sabi niya sa sarili habang mabilis na nagmamaneho palayo. Isang palabas para magmukha siyang kaawa-awa at ako ang kontrabida. Ang babaeng iyon. Ang babaeng sumira sa tiwala niya. Ang tapang ng loob nito na bumalik at magkunwaring malinis ay isang insulto sa kanyang pagkatao. Pero habang lumilipas ang mga oras, ang galit ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang bagay na hindi niya gustong aminin. Pagkalito. Bakit niya pinunit ang tseke? Kung desperado siya sa pera, bakit niya tatanggihan ang 1,000,000? Ang pag-arte ba ay mas mahalaga kaysa sa halagang iyon? Tigilan mo na yan, Miggy, sabi niya sa sarili, habang nakatayo sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina, tanaw ang buong syudad. Alam mo na ang totoo. Huwag kang padala sa drama niya. Pero ang mga mata ni Ara, ang mga matang puno ng sakit, hindi lang galit ay bumabagabag sa kanya. Kinabukasan, sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho. Mga meeting. Mga papeles. Mga tawag. Ngunit ang mukha ni Ara ay patuloy na sumusulpot sa kanyang isipan. May problema ba, anak? Tanong ni Donna Elvira sa kanya sa telepono. Kanina ka pa wala sa sarili. Wala po ito, mapagod lang sa trabaho, pagsisinungaling niya. Huwag mo nang isipin ang babaeng iyon. She's not worth your time. Isang hamak na gold digger na marunong lang umarte. Alam ko po, sagot niya, ngunit sa kaibuturan niya, isang maliit na tinig ang nagsimulang magtanong. Paano kung may mali? Hindi niya napigilan ang sarili. Kinahapunan, muli niyang pinatakbo ang kanyang kotse. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit ang mga gulong ng kanyang sasakyan ay tila may sariling isip at dinala siya nito pabalik sa lugar na ayaw na niyang balikan. Sa pampublikong ospital. Nagpark siya sa di kalayuan. Nananatili siya sa loob ng kotse, nakatitig sa entrance ng ospital. Ano ba ang ginagawa niya rito? Para ano pa? Para saktan ulit ang sarili? O para patunayan na tama ang kanyang hinala? Nagpasya siyang bumaba. He needed to end this. Sasabihin niya kay Ara na ito na ang huling pagkakataon na guguluhin nito ang buhay niya. Sasabihin niyang layuan na siya nito at ang kanyang pamilya. Naglalakad siya papasok ng may determinasyon, nang bigla siyang mapatigil sa tapat ng maliit na hardin ng ospital. Nakita niya si Ara. Nakaupo ito sa isang bench, ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang batang lalaki. Tumatakbo ito at naglalaro sa damuhan. Mukhang masigla at malusog. May isa pa siyang anak. Pinanood niya sila mula sa malayo. Nakita niyang ngumiti si Ara habang pinagmamasdan ang bata. Isang ngiti na pamilyar sa kanya. Iyon ang ngiting ibinibigay nito sa kanya dati, isang ngiting puro at puno ng pagmamahal. Biglang tinawag ni Ara ang bata. Liam, halika rito. Pawis ka na. Lumapit ang bata kay Ara. Habang papalapit ito, mas nagiging malinaw ang mukha nito. At doon, sa ilalim ng sikat ng araw, ay huminto ang mundo ni Miguel. Ang mukha ng bata. Ang buhok. Ang mga mata. Ang hugis ng panga. Ang paraan ng pagngiti nito. Para siyang nakatingin sa isang salamin na nagpapakita ng kanyang sarili, 6 na taon na ang nakalipas.
Hindi 6 na taon. Para siyang nakatingin sa isang lumang litrato niya noong siya ay bata pa. Diyos ko! Napahawak siya sa isang puno para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang bata. Kamukhang kamukha niya. Biglang bumalik ang lahat ng alaala. Hindi ang masasamang alaala, kundi ang mga lihim na pangarap. Gusto ko ng kambal, Miggy. Isang lalaki at isang babae. Para isang hirapan lang, biro ni Ara sa kanya isang gabi habang nakahiga sila sa ilalim ng mga bituin. Sige ba, sagot niya. At papangalanan natin sila ng mga pangalang magsisimula sa A at L para sa Love at Miguel. Liam. Ang pangalan ng bata ay Liam. Hindi. Hindi maaari. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Umalis siya roon, nagmamadaling bumalik sa kanyang kotse, ang puso niya ay kumakarera na parang sasabog. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng kanyang ina. Miggy. Ang aga mo yata. Anong nangyari? Namumutla ka, sabi ni Donna Elvira. Hindi niya ito pinansin. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, sa lumang study room ng kanyang ama. Naghalungkat siya sa mga aparador hanggang sa mahanap niya ang hinahanap niya. Isang makapal na photo album. Binuklat niya ito. At naroon. Isang litrato niya noong siya ay 5 taong gulang. Nakatayo siya sa tabi ng isang Christmas tree, may isang malapad na ngiti. Kinuha niya ang litrato. Tinitigan niya ito, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata, inaalala ang mukha ng batang nakita niya sa hardin kanina. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Muli niyang tiningnan ang litrato. Pagkatapos ay muli niyang ipinikit, inaalala ang bata. Paulit-ulit. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Nakakakilabot. Binitiwan niya ang album. Kumalatog ito sa mamahaling sahig na gawa sa Nara. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Hindi. Hindi maaari. Isang koinsidente lang. Maraming magkakamukha sa mundo. Ngunit ang utak niya ay isang malaking gulo. Isang bagyo ng mga tanong at pagdududa. Ang mga salita ng kanyang ina, ang sulat, ang 6 na taon ng galit, lahat ng iyon ay biglang parang isang pader na may malaking bitak. At sa bitak na iyon, sumisilip ang isang katotohanang hindi niya kayang harapin. Liam. Ang pangalan ng bata. At Love at Miguel. Hindi, bulong niya sa sarili. Impossible. Bumaba siya ng hagdanan, ang bawat hakbang ay mabigat. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, nagbabasa ng isang magazine habang umiinom ng tsa. Miggy, anong problema? Bakit mo ibinagsak ang photo album? Tanong ni Donna Elvira, hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Umupo si Miguel sa tapat nito. Sinubukan niyang maging kalmado. Ellen? Naisip ko lang Nagsimula siya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Noong mga panahong iyon, pagkatapos ng aksidente sinubukan ba ni Ara na tumawag o mag-iwan ng ibang mensahe bukod sa sulat? Biglang ibinaba ni Donna Elvira ang kanyang magazine. Ang mukha nito ay nag-iba, naging matigas. Bakit mo na itanong yan? Akala ko ba tapos na tayo sa usapang yan? Wala lang. Nagtatanong lang, sagot ni Miguel, pinapanatili ang kanyang boses na pantay. Miguel, ano ba talaga ang nangyayari? Tumaas ang boses ng kanyang ina. Nakita mo na naman ba ang babaeng yon? Sinabi ko na sa'yo, huwag kang magpapadala sa mga drama niya. 6 na taon na ang nakalipas. Iniwan ka niya. Tinakbuhan ka niya. Ano pa ba ang hindi mo maintindihan doon? Ang reaksyon. Masyadong mabilis. Masyadong depensibo. Sa halip na sagutin ang kanyang tanong, galit ang isinukli nito. Sa sandaling iyon, nakita ni Miguel ang isang bagay sa mga mata ng kanyang ina na hindi niya napansin noon. Takot. Hindi na siya nagsalita. Tumayo na lang siya at tinalikuran ito. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap, sigaw ni Donna Elvira. Ngunit hindi lumingon si Miguel. Umakyat siya pabalik sa kanyang kwarto at nilock ang pinto. Ang pundasyon ng kanyang mundo ay nagsisimulang gumuho. Ang galit na matagal niyang inalagaan ay unti-unting napapalitan ng isang mas malalim at mas nakakatakot na damdamin, ang takot na baka ang buong buhay niya sa nakalipas na 6 na taon ay itinayo sa isang malaking kasinungalingan. Hindi niya pwedeng pagkatiwalaan ang kanyang ina. Hindi na ngayon.
Kailangan niyang malaman ang totoo. Siya mismo ang hahanap. Pumunta siya sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Pagkatapos, sa isang desididong galaw, kumuha siya ng isang hibla ng kanyang buhok mula sa kanyang suklay. Pinagmasdan niya ito sa kanyang palad. Isang maliit na bagay. Isang maliit na hibla. Ngunit para sa kanya, ito ang susi. Itinago niya ito sa isang maliit na plastic bag at inilagay sa kanyang wallet. Tumingin siya sa labas ng bintana, ang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Isang determinasyong mas matindi pa kaysa sa galit na naramdaman niya. Malalaman ko ang totoo. Kahit ano pa ang mangyari, malalaman ko. Kinabukasan, ang unang ginawa ni Miguel ay hindi ang pumasok sa opisina. Dumiretso siya sa isang gusali sa Makati, sa opisina ng isang pribadong investigador na inirekomenda ng kanyang abogado. Ang lalaki, na nagpakilalang si Emma Sandoval, ay isang dating pulis na may matalas na mga mata at walang emosyong mukha. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo, Yeme de la Cruz? Tanong nito matapos maupo si Miguel. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang tao, sabi ni Miguel, ang boses ay seryoso. Ang pangalan niya ay Ara Reyes. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa kanya sa nakalipas na 6 na taon. At gusto ko ring malaman kung ano talaga ang nangyari sa Free Lucas Hospital, 6 na taon na ang nakalipas, pagkatapos ng aksidente ko. Inilabas ni Miguel ang isang litrato ni Ara mula sa kanyang wallet, isang lumang litrato noong sila pa, masaya at walang muwang. Ito siya. Tiningnan ni Emma Sandoval ang litrato, pagkatapos ay tumingin kay Miguel. Mayroon pa ba? Nag-alinlangan si Miguel sandali, bago inilabas ang maliit na plastic bag na may hibla ng buhok. At may isang bata. Liam Reyes ang pangalan. Gusto kailangan kong malaman kung may kaugnayan siya sa akin. Tumango si Emma Sandoval, kinukuha ang lahat ng ebidensya. I understand. This will be discreet. Tatawagan kita kapag may resulta na. Paglabas ni Miguel sa gusali, nakaramdam siya ng halo-halong kaba at pag-asa. Ito na yon. Isang hakbang palapit sa katotohanan o sa isang mas masakit pang kasinungalingan. Ang perang bigay ni Sir Ben ay isang malaking tulong. Nagawa niyang bayaran ang mga paunang gamot at deposito sa ospital. Ngunit alam niyang isa lang itong pansamantalang solusyon. Ang 1 milyon ay parang isang bundok na imposibleng akyatin. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga file, muling lumapit si Sir Ben. Ara, kamusta na si Leah? Mahinang tanong nito. Ganoon pa rin po, sir. Stable naman po, pero kailangan na talaga ng operasyon, sagot niya, sinisikap na huwag maging emosyonal. May naisip ako, sabi ni Sir Ben, may foundation ang isang kaibigan ko. Tumutulong sila sa mga batang may malubhang karamdaman. Baka sakaling matulungan kanila. Wala namang mawawala kung susubukan mo. Inabot nito sa kanya ang isang brochure. Ang pangalan ng foundation ay nakasulat sa malalaking letra, Eliza Chen Medical Foundation. Sino po ang kaibigan niyo dito, sir? Tanong ni Ara, ang puso ay unti-unting napupuno ng pag-asa. Ang nanay ko ang isa sa mga board member, sagot nito na may ngiti. Sabihin mo lang ang pangalan ko, tutulungan ka nila. Niyakap ni Ara ang brochure na parang isang kayamanan. Salamat po talaga, sir. Hindi ko na po alam ang gagawin ko kung wala kayo. Tumingin si Sir Ben sa kanya, at sa isang saglit, nakita ni Ara ang isang bakas ng kalungkutan sa mga mata nito bago ito ngumiti muli. Gagaling din si Leah. Manalig ka lang. Pag-uwi niya, tinitigan niyang mabuti ang brochure. Eliza Chan. Ang apelyido ay kapareho ng kay Sir Ben, pero ang mas nakaagaw ng kanyang pansin ay ang pangalan ng founder na nakasulat sa ilalim, in memory of Donna Beatrice de la Cruz Chan. De la Cruz. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang apelyidong iyon. Parang isang sumpa na patuloy na bumabalik sa kanya. Pilit niyang iwinaksi ang pagdududa. Maraming De la Cruz sa Pilipinas, Ara. Huwag kang paranoid. Ngunit ang maliit na binhi ng hinala ay naitanim na. Ilang araw ang lumipas. Halos hindi na makatulog si Miguel sa paghihintay. Isang gabi, habang nag-isip siya sa kanyang kwarto, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Hello. Lim de la Cruz. Sandoval here. Napaupo si Miguel. Anong nalaman mo? Marami, sabi ni Emma Sandoval sa kabilang linya.
Una, walang record na si Ara Reyes ay umalis ng bansa o nagkaroon ng relasyon sa kahit sinong mayaman na lalaki 6 na taon na ang nakalipas. Sa katunayan, nanatili lang siya sa Maynila, lumipat-lipat ng tirahan, at nagtrabaho sa iba't ibang kumpanya bilang clerk. Humigpit ang hawak ni Miguel sa telepono. Pangalawa, patuloy ng investigador, nakausap ko ang ilang mga dating staff sa Sir Lucas. Ayon sa kanila, sa loob ng 2 linggo pagkatapos ng aksidente mo, araw-araw na bumibisita si Ara Reyes. Ngunit hindi siya pinapapasok. May mahigpit na utos daw mula sa pamilya mo. Parang may pumipiga sa puso ni Miguel. Araw-araw. At ang pinakamahalaga sa lahat tungkol sa yan ay test. Huminto sandali si Emma Sandoval. I got the results. Lem de la Cruz, there is a 99.9% probability that you are the biological father of the child, Liam Reyes. Bagsak. Binitawan ni Miguel ang telepono. Nahulog ito sa sahig. Napasabunot siya sa sariling buhok, ang isip ay hindi kayang iproseso ang narinig. Ama siya. Anak niya si Liam. Nagsinungaling sila. Nagsinungaling ang nanay niya. Isang matinding galit, mas malala pa sa naramdaman niya para kay Ara, ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Galit sa kanyang ina. Galit sa sarili niya dahil sa pagiging bulag. Samantala, sa isang marangyang bahay sa Forbes Park, nakatanggap din ng tawag si Donna Elvira de la Cruz. Ang tawag ay mula sa kanyang sariling tauhan na nakabantay kay Miguel. Ma'am, kumuha po ng pribadong investigador si Sir Miguel. At nagpadna test po siya. Naniga si Donna Elvira. Ang tasang hawak niya ay nanginginig. At ang resulta? Positive po, ma'am. Isang nakakabinging katahimikan. Pagkatapos, isang malamig at mapanganib na boses ang lumabas sa bibig ni Donna Elvira. Naiintindihan ko. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang desperadong galit. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang anak ay nagsisimula ng gumuho. Kailangan niyang gumawa ng isang hakbang. Isang malaki at desperadong hakbang. Kinuha niyang muli ang telepono at nag-dial ng ibang numero. Hello? Attorney, sabi niya, ang boses ay walang bakas ng anumang emosyon. Ihanda mo ang mga papeles. Gawin mo na ang dapat gawin. Siguraduhin mong hindi na siya makakalapit sa mga bata. Kinabukasan, pagdating ni Ara sa kanyang apartment galing trabaho, isang sobre na may selyo ng gobyerno ang naghihintay sa kanya, nakasuksok sa ilalim ng kanyang pinto. Kinakabahan niyang binuksan ito. Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa mga salita, ngunit ang mga pariralang tumatak sa kanyang isipan ay petitioner custody. Incompetent daily unfit mother. Neglect lene endangerment ni. Nabitawan niya ang sulat. Ang mga papel ay lumipad at kumalat sa sahig. May nagdemanda sa kanya. Isang taong gustong kunin ang kanyang mga anak. Isang taong nagsasabing hindi siya karapat-dapat na maging ina. Napaluhod si Ara, ang mga tuhod ay nanghina. Isang matinis na tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tunog ng purong takot at kawalan ng pag-asa. Gusto nilang kunin sa kanya ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking bangungot para kay Ara. Ang sulat mula sa Department of Social Welfare and Development, IAGE, ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng kanyang magulong buhay at iniwan siyang nanginginig at basag. Sino? Sino ang gagawa nito sa kanya? Ang sagot ay malinaw, ngunit napakasakit isipin. Donna Elvira. Tinawagan niya si Sir Ben, ang boses ay basag sa pag-iyak. Sir, gusto nilang kunin ang mga anak ko. Sa kabilang linya, narinig ni Ara ang isang matagal na katahimikan na sinundan ng isang mabigat na buntong hininga. Ara, magkita tayo. May kailangan kang malaman. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop. Ang mukha ni Sir Ben ay puno ng pagkakasala. Doon, sa harap ng isang tasang hindi nagalaw na kape, ikinuwento niya ang lahat. Si Donna Elvira de la Cruz. Tita ko siya, pag-amin nito, hindi makatingin ng diretsyo kay Ara. Kapatid siya ng nanay ko. Parang sinaksak si Ara sa dibdib. Ano? Noong una, inutusan niya akong bantayan ka. I-report sa kanya ang bawat galaw mo. Ngunit habang tumatagal, Ara, nakita ko kung gaano kakabuting tao, kung gaano kakabuting ina. Hindi ko na kinaya ng konsensya ko. Patawarin mo ako.
Ang lalaking inakala niyang anghel ay bahagi pala ng demonyong sumisira sa kanyang buhay. Ngunit sa halip na magalit, ang naramdaman ni Ara ay isang nakakapanghinang pagod. Wala na siyang lakas para magalit. Tutulungan kita, Ara, sabi ni Sir Ben, ang boses ay puno ng determinasyon. Hindi ko nahahayaang saktan ka pa niya. Sasama ako sa iyo sa yade. Sasabihin ko ang lahat ng alam ko. Sa araw ng pagdinig, pakiramdam ni Ara ay dinadala siya sa kanyang sariling bitayan. Ang silid ay maliit at nakakasakal. Sa kabilang mesa, nakaupo ang isang matalas na abogadong nakasuot ng mamahaling damit, malinaw na kinatawa ni Donna Elvira. Si Donna Elvira mismo ay wala roon, isang paraan para ipakita na ang usaping ito ay napakaliit na bagay lang para sa kanya. Nagsimula ang abogado. Naglabas ito ng mga peking dokumento. Mga testimonya mula sa mga saksi na nagsasabing napapabayaan ni Ara ang kanyang mga anak. Isang litrato ng kanilang maliit at masikip na apartment, pinalabas na marumi at hindi ligtas para sa mga bata. Reyes, totoo bang minsan ay iniiwan nyo ang inyong mga anak sa kapitbahay para lang makapasok sa trabaho? Tanong ng abogado. Oo po, pero isang ina na iniiwan ang kanyang mga anak sa kung sino-sino. Your Honor, this is clear negligence. Bawat salita ay isang patalim. Bawat tanong ay isang patibong. Si Ara, na walang abogado, ay nag-isa at walang kalaban-laban. Ang social worker na namamahala ay nakikinig ng may seryosong mukha, ang simpatsya ay unti-unting nawawala. Naramdaman ni Ara na gumuguho ang mundo niya. Mawawala sa kanya sina Liam at Leah. Nang akala niya ay tapos na ang lahat, tumayo si Sir Ben. Excuse me, Your Honor. Mayroon po akong gustong sabihin. Lahat ay napatingin sa kanya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at ang kanyang relasyon kay Donna Elvira de la Cruz. Ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan, sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag. Isang plano na ginawa ng aking tita para sirain si Ara Reyes at kunin ang mga bata. Naging kasangkapan ako sa planong ito at hindi ko na po kayang manahimik. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Ang abogado ni Donna Elvira ay napatayo, nagprotesta. Ngunit hindi na tinag si Sir Ben, ikinuwento niya ang lahat, ang utos sa kanya, ang pagmamanman, ang kabutihan ni Ara. Ngunit ang salita laban sa salita ay hindi sapat. May pruweba ka ba sa mga paratang mo, Yanman Chan? Tanong ng social worker. Umiling si Sir Ben, wala po. Salita ko lang po. Ang pag-asa na sumilay sa puso ni Ara ay muling namatay. Samantala, sa kabilang bahagi ng Maynila, si Miguel ay nagmamaneho na parang baliw. Katatawag lang sa kanya ni Emma Sandoval. Miguel, may nahanap pa ako, sabi ng investigador sa telepono. Isang yaya na nagtrabaho dati sa mansyon nyo. Umalis siya dahil hindi na raw kinaya ng konsensya niya. Ayon sa kanya, may isang nurse na binayaran ang nanay mo para magsinungaling sayo. At ang sulat na ibinigay sayo. Ang yaya mismo ang inutusan ng nanay mo na gayahin ang sulat kamay ni Ara. Isang kasinungalingan. Lahat. Ang pundasyon ng kanyang galit ay gumuho at naging alikabok. Nasaan si Ara ngayon, Sandoval? Tanong ni Miguel, ang boses ay nanginginig sa galit at pagsisisi. Nasa Yagay. May hearing para sa custody ng mga anak ninyo. Tinapakan ni Miguel ang silinyador. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, ang mga ugat ay lumilitaw. Ang nararamdaman niya ay hindi lang galit. Ito ay isang matinding pagnanais na itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Bumalik sa Yesve, handa nang magbigay ng desisyon ang social worker. Base sa mga ebidensyang naipresenta napapikit si Ara. Ito na. Ito na ang katapusan. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Lahat ay napalingon. Nakatayo roon si Miguel de la Cruz. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang paghinga ay malalim. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kung sino paman, kundi diretsyo sa abogado ni Donna Elvira, pagkatapos ay kay Ara. Sa mga mata niya, nakita ni Ara ang isang bagay na 6 na taon na niyang hindi nakikita. Pagsisisi. Itigil niyo yan, sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, pinatahimik ang lahat. Naglakad siya papasok, ang bawat hakbang ay may bigat. Huminto siya sa gitna. Tumingin siya sa social worker. Lahat ng sinabi ng abogadong yan ay kasinungalingan. Lahat ng ebidensya ay gawa-gawa lang.
At sino ka para sabihin yan, matapang na tanong ng abogado. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Miguel. Hindi niya sinagot ang abogado. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone. May pinindot siya, at isang boses ng isang matandang babae ang pumuno sa silid. Opo, sir, inutusan po ako ni Ma'am Elvira. Binigyan niya ako ng pera para sabihin sa inyo na umalis na si Ma'am Ara kasama ng ibang lalaki pati po, yung sulat ako po ang pinasulat niya, patawarin niyo po ako Ang abogado ni Donna Elvira ay namutla. Si Ara ay napahawak sa kanyang bibig, ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata, mga luha ng gulat at paglaya. Itinaas ni Miguel ang kanyang cellphone, tinitiyak na naririnig ng lahat. Makinig kayong lahat, sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng otoridad, ngunit may halong pait ng katotohanan. Makinig kayo sa tunay na kwento. Ang tunog ng recording mula sa cellphone ni Miguel ay parang isang kulog na yumanig sa maliit na silid. Bawat salita ng umaming yaya ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Donna Elvira. Pagkatapos ng recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang abogado ni Donna Elvira ay nakatayo roon, walang masabi, ang mukha ay kasing puti ng papel. Ang social worker ay nakatingin kay Miguel, pagkatapos ay kay Ara, ang mga mata ay puno ng pagkaunawa at awa. Agad na ibinasura ang kaso. Paglabas nila ng gusali, ang sikat ng araw ay parang isang bagay na bago, isang bagay na ngayon lang ulit nila nakita. Tumayo si Ara sa gilid ng kalsada, nakayakap sa sarili, tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Nilapitan siya ni Miguel, ang bawat hakbang ay mabigat sa bigat ng 6 na taong pagkakamali. Ara, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Tumingin ito sa kanya. Ang galit na dati niyang nakikita sa mga mata nito ay wala na. Napalitan ito ng pagod at isang malalim na kalungkutan na tumagos sa kanyang puso. Salamat, sabi nito. Iyon lang. Walang mga salita ng pagpapatawad. Walang yakap. Isang simpleng salamat na mas mabigat pa kaysa sa 100 panunumbat. Alam ni Miguel na karapat-dapat siya roon. Hindi niya sinubukan na habulin ito nang magsimula itong maglakad palayo. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Sa halip, umuwi siya sa mansyon. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, nakaupo sa dilim, ang dating postura ng kapangyarihan ay nawala. Napalitan ito ng isang babaeng mukhang tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang araw. Alam ko na ang lahat, ma, sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi sumagot si Donna Elvira. Nakatitig lang ito sa kawalan. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang buhay niya. Dahil sa ano? Dahil sa pride. Dahil sa tingin mo hindi siya karapat-dapat para sa pangalan natin, nagpatuloy si Miguel. Ang hindi mo naintindihan, ma, ay siya ang nagbigay ng halaga sa buhay ko. At kinuha mo yon sa akin. Tumayo siya. Aalis na ako. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Siguro, kapag natutunan mo nang tanggapin na ang mga anak ko, ang mga apo mo, ay mga De La Cruz din, dugo man o sa pangalan. Iniwan niya ang kanyang ina sa katahimikan ng malaking bahay, isang reyna na wala ng kaharian. Ang operasyon ni Lia ay naging matagumpay. Si Miguel ang sumagot sa lahat ng gastusin sa ospital, walang tanong-tanong. Hindi niya ito tinanggihan. Hindi na ito tungkol sa pride. Ito ay tungkol sa buhay ng kanyang anak. Sa loob ng 1 linggo, araw-araw na naroon si Miguel sa ospital. Hindi ito lumalapit o nakikipag-usap kung hindi kailangan. Nakaupo lang ito sa isang sulok ng silid, tahimik na pinagmamasdan si Lea at si Liam. Pinagmamasdan sila na parang isang taong uhaw na nakakita ng tubig sa unang pagkakataon. Isang hapon, habang natutulog ang kambal, nag-iisa sila ni Miguel sa loob ng silid. Kamusta ka? Basag ni Miguel sa katahimikan. Okay lang, sagot ni Ara, hindi inaalis ang tingin kay Lea. Huminga ng malalim si Miguel. Ara, alam kong walang salita ang sapat. Alam kong ang sorry ay isang napakaliit na bagay kumpara sa sakit na idinulot ko sa'yo. Lumapit ito, ngunit hindi masyadong malapit. May distansya pa rin sa pagitan nila, isang espasyong puno ng mga nasayang na taon. Hindi ako humihingi ng tawad para bumalik ka sa akin, sabi nito, ang boses ay basag. Humihingi ako ng tawad dahil kailangan kong sabihin. Dahil sa 6 na taon, naging isang halimaw ako. Isang halimaw na naniwala sa mga kasinungalingan dahil mas madaling maniwala kaysa magtanong. At dahil doon, nasaktan ko ang taong pinakamamahal ko,
at nawalan ako ng pagkakataong makita ang paglaki ng mga anak ko. Patawarin mo sana ako, Ara. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo, para gumaan na yang dibdib mo. Tumingin si Ara sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong Miguel, hindi ang galit na estranghero, kundi ang lalaking minsan niyang minahal, ngayon ay basag at puno ng pagsisisi. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nasaktan ako, Miggy. Sobra. Alam ko. Araw-araw, sa loob ng 6 na taon, tinatanong ko ang sarili ko kung ano ang ginawa kong mali, patuloy niya. Ginawa kong lakas ang galit ko sa'yo para lang mabuhay, para palakihin ang mga anak natin. Dahil kung hindi ako magagalit, baka hindi ko nakayanan. Umupo ito sa sahig, sa paanan niya, na parang isang nagsusumamong alagad. Karapatan mong magalit. Karapatan mong saktan ako. Tanggap ko lahat. Umiling si Ara habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Tapos na yon. Ayoko nang magalit. Pagod na ako. Tumingin siya kay Miguel at sa mga mata nito, nakita niya ang isang kinabukasan na hindi niya inasahan. Hindi isang fairy tale. Isang bagay na mas totoo. Hindi madali, Miggy, sabi niya. Ang tiwala, kapag nasira, hindi na basta-basta na ibabalik. Pero ang mga bata, kailangan kanila. At siguro, kailangan din nating subukan. Para sa kanila. Isang maliit na ngiti, ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming taon, ang sumilay sa mga labi ni Miguel. Puno iyon ng pasasalamat, pag-asa, at sakit. Makalipas ang isa pang linggo, tuluyan nang nakalabas si Lea sa ospital. Nakatayo sila sa labas ng entrance. Si Ara, karga si Lea na mahimbing na natutulog. Si Miguel, hawak ang kamay ni Liam. 4 sila. Isang pamilya. Isang basag na pamilya ngayon palang uli bubuin. Ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali. Marami pang sugat na kailangang hilumin. Marami pang tiwala na kailangang muling itayo. Ngunit habang naglalakad sila palayo sa ospital, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanila. Biglang huminto si Liam at tumingala kay Miguel. Papa, tanong ng bata sa kanyang maliit na boses. Uwi na po ba tayo sa bahay natin? Napatingin si Miguel kay Ara. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa isang tingin na yon, isang buong kwento ng sakit, pagpapatawad, at isang bagong simula ang kanilang pinag-usapan. Ngumiti si Miguel sa bata, isang ngiting puno ng lahat ng pagmamahal na 6 na taon niyang itinago. Anak, sagot niya habang marahang hinahawakan ang kamay ni Ara. Uwi na tayo. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa madamdaming paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama niyo akong naluha, nagalit, at umasa para sa kanila. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang puro tamis at kilig. Ito ay isang matapang na pagpili, isang pagpiling harapin ang masakit na katotohanan, magpatawad sa kabila ng malalim na sugat, at buuin muli ang mga nasira. Ito ay isang pagpupugay sa hindi matatawarang lakas ng bawat ina, at isang paalala na ang pinakamadilim na gabi ay laging nagwawakas sa pagsikat ng araw. Sana po, sa kanilang paglalakbay, ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Na ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang patungo sa tunay na paghilom. At higit sa lahat na laging may pag-asa. Laging may pangalawang pagkakataon. Laging may bagong simula. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong mga puso. Ano ang pinakatumatak sa inyo sa kwentong ito? Anong aral ang inyong babaunin? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, i-share nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan na maaaring nangangailangan ng isang kwento ng pag-asa. Muli ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ito po ang inyong manunulat, palaging nagmamahal.